Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Ito yung pinaka-latest na balita mga kababayan sa Peanut Gallery Media Network, PGMN. May about 40 members ng Congress nag-file po ng resolution para imbestigahin yung alleged robbery extortion na ginawa po ng PGMN founder na si Franco Mabanta. Possibly, lahat na iimbestigahan mga kababayan. Siyempre, in aid of legislation, yan o, more than 40 members of the House of Representatives have filed a resolution to investigate the alleged robbery extortion of Peanut Gallery Media Network. Yan yung final mga kababayan, resolution number 1006. Ang dami na mga members ng Congress, mga kababayan, 40. Yan, sabi dyan, a resolution directing the House Committee on Public Order and Safety, Information and Communication Technology, and Public Information to conduct an inquiry in aid of legislation into the alleged robbery extortion activities involving Peanut Gallery Media Network, including acts allegedly directed against public officials and private individuals with the end in view of strengthening legal safeguards against extortion, online harassment, disinformation, cyber-enabled coercion, and other abusive practices committed under the guise of media or public commentary. Whereas recent allegations have surfaced involving Peanut Gallery Media Network, also known as PGMN, in connection with supposed acts of robbery extortion directed against Representative Ferdinand Martin G. Romualdez. Resolved further that the committee invite and inquire the attendance of responsible officers, content creators, administrators, representatives, and other persons associated with Peanut Gallery Media Network, as well as any complainants, witnesses, law enforcement officers, digital platform, representatives, and affected parties for the purpose of determining the facts, circumstances, intent, and accountability behind the alleged acts. Tapos, mga kababayan, nag-backfire lahat. At may mga kumakalat sa social media, mga kababayan, na balita na sabi si dating Senate President Chis Escudero nagbigay ng 8 million pesos. Pinunduan daw itong PGMN. Ayan. According to super verified sources, Chis Escudero paid 8 million pesos for the video. Post ito ng 2 days ago. One Luna Vlog. So yun na kumakalat mga kababayan. So parte siguro yon sa alamin kung totoo, kung sino yung nagpondo nito para siraan si Martin Romualdez. Alam naman natin po na si Chis Escudero walang ibang ginawa kundi banatan po si Martin Romualdez. Lagi niyang nami-mention sa mga press con, Martin Romualdez. Kahit si Bato de la Rosa, yung pagka-aresto sa kanya, ang sinisisi si Martin Romualdez. Ay pagka-aresto. Yung paglabas ng warrant of arrest ng ICC, hindi pa pala na-aresto. Isusoko na daw sa ICC. You see? So, kaya siguro nag-sponsor yung 40 mga members ng Congress kasi may mga politiko possibly na talagang nagpupundo rito to unmask kung sino ang nasa likod ng PGMN para gawin ito mga kababayan na robbery extortion. So malalaman natin kung ano ang katotohanan sasabi ang nagpundo ng PGMN si Chis. So pag ganon, backfire mga kababayan. So imbes na mapuruhan mga kababayan si Martin Romualdez, ang tunay ngayon na nabuking yung operasyon ng PGMN na sakute, natimbog po si Franco Mabanta, tapos si CJ Hero, sinugpe na ng NBI, kaya lang parang hindi pa pumupunta mga kababayan. Hindi pa nag-appear sa NBI.
So, ang napuruhan mga kababayan, kung sino yung political machinery na nasa likod nito. So, sa halip mga kababayan na explosive expose, ang nangyari self-destruction. Pagkatapos, na-copyright pa ng ABS-CBN, tinake down yata yung page ng PGMN. Ayan o, minalas. This video contains content from ABS-CBN who has blocked it on copyright grounds. PGMN Martin Romualdez video blocked on copyright grounds. The scandal that should finally end, Martin. Ayun na yun, yun na po yung makikita. Naka-block na siya. Hindi na ma-access. Kinopyright ng ABS-CBN kasi kinahoy man lang yung mga video. Di ba? Backfire lahat mga kababayan. Pag masamang gawain talaga, gano'n na nangyari. So, imbis na madiin po si Martin Romualdez na yun ang intensyon, ang nadiin yung PGMN. Nasa kote, mga kababayan yung founder, nakasuhan ng robbery extortion. So, habang nilang pilit na sinisira si Martin, mas nabunyag mga kababayan yung coordination talaga. Timing, orchestration, at political intent ng kanilang mga content. Ang mas mabigat yung kumakalat mga kababayan na lumalabas si Chis Escudero ang nagpondo ng ganitong uri ng demolition narrative. So maraming dapat ipaliwanag si Chis nito. O di ba? Yun ang kumakalat ngayon sa social media. So ang nangyari mga kababayan is a classic example ng tinatawag na media vigilantism. Hindi man po journalism. Kasi po, ang journalism po naghahanap ng katotohanan. Ang media vigilantism naghahanap ng target. Mercenary. Ganon mga kababayan. Yun yung naging estilo nila Franco at saka ni CG Hero mga kababayan. Hindi media, hindi journalism. Tinawag siya ng ating mga authorities na plain and simple extortion gamit yung media sa pamamagitan po ng trial by publicity, digital lynching, character assassination. Hindi po sila nagpipresent ng mga ebidensya na pwedeng tumayo sa korte. Sa halip, ang present nila mga edited clips, ayun kinahoy pa sa ibang mga media outlets. Ayan tuloy, na copyright pa, plagiarism, emotional scripting, sensational thumbnails, outrage farming, at saka mob engagement. Yon yung style nila mga kababayan. Propaganda operation ang ginagawa po. So malinaw hindi po siya journalism. Ang intention po manira ng reputasyon ng tao na pag hindi nagbigay sa pangingikil, sisirain ka. Yun mismo yung nai-record ng mga agents ng NBI sa kanilang surveillance operation. Ito yung tinatawag naming media for hire. Kung sino yung magbayad. O, di ba? Mercenary media. So, ang ibig sabihin, ang kanilang mga expose, hindi laging public service ang intensyon. Posible siyang funded ng mga politiko laban sa mga target na personality na kalaban na politiko. Yun ang nangyari kay Martin Romualdez. Kaya yon, nag-file na ng resolusyon yung 40 na mga members ng Congress para po tuldukan ang ganitong uri ng gawain. Napakasama ng ganitong uri ng gawain mga kababayan. Ayun, nabuko yung modus mga kababayan sa entrapment kay Franco Mabanta. Di ba mga kababayan? So, yung pagkalat ng mga balita na si Chis ang nasa likod, ito'y dahil hindi isang beses na nasangkot si Chis Escudero sa ganitong uri mga kababayan ng aligasyon ng political hostage.
political hostage-taking tactics, pressure tactics, matatandaan mga kababayan, naging kontrobersyal yung usapin sa national budget dahil po sa revelasyon ni dating Appropriations Chair Saldico noong last year, 2025. Ayon sa expose, nagkaroon daw ng banta si Cheese na i-delay yung pagpasa ng budget hanggang Marso 2025. Yan yung report ng Abante News. Escudero nagbanta na bibitinin pagpasa ng 2025 budget. November 30, 2025. Nagbanta umano si Senator Chis Escudero na ibibitin ang pagpasa ng 2025 budget upang makuha ang 200 bilyong insertions ng Senado. Yan report ng Abante News Online. Chis nagbantang bibitinin pagpasa ng 2025 budget para makuha ang 200 bilyong Senate insertion. Sabi po ni Saldico mismo. O diba? Sasanay siya sa pressure tactics, mga kababayan. Yun din ang eksakto, mga kababayan, na pattern, estilo, pattern ng style ng PGMN. Pressure, intimidation, leverage. Tapos, demolition pag hindi po nasunod yung gusto. O di, yun ang nangyari mga kababayan, na sakote sila. Naharap kasi po si Chis Escudero sa 142 billion insertions sa 2025 budget. Yan yung report ng Philstar. Sabi ni Soto, Tito Sen, Escudero alleged budget insertion should be probed. Yan siksik sa ham and cheese. Escudero inserts 42 billion pesos in 2025 budget, sabi po sa report ng Politico News. Yan diba, mga kababayan? So ayon po sa report, malaking bahagi nito napunta nga po doon sa flood control. Infrastructure, local allocations, mga projects sa mga political allies, territories ng mga political allies ni Cheese. At sabi, habang lumulubo yung mga insertions, yung ibang sektor naman tinapyasan po ng budget. So ayon po sa report, umaabot sa 29% hanggang sa 33% yung reduction sa ilang sektor, mga kababayan. So habang yung mga ordinaryong Pilipino ay tinamaan po ng mga budget cuts, lumalaki naman po yung pork-style discretionary funds or discretionary allocations. So nakikita natin mga kababayan yung pagkakapareho ng pattern, ang style ng PGMN tapos yung style ni Cheese. Pareho po yung operational pattern, pressure tactics, hostage politics, demolition narratives, coordinated attacks, and leverage-based politics. Kapag hindi nasunod, may public attack, may mga propaganda wave, may destabilization narrative. Kaya hindi po nakapagtataka kung bakit maraming mga observers ang naniniwala ng ang PGMN, mga kababayan, ay hindi independent entity, kundi parte siya ng isang mas malaking political warfare machinery. At ang tunay na delikado, mas delikado mga kababayan, ay kapag ang media ay naging extension ng political coercion. Dahil hindi na po impormasyon yung umiikot, kundi manipulasyon. So akala nila mga kababayan, sapat na yung mga propaganda, clickbait, at saka scripted outrage para magmukhang journalism ang demolition operations. Pero habang mas lumalalim mga kababayan yung expose, lumalabas na hindi po sila talaga watchdog ng katotohanan, kundi media vigilantes for hire. Mercenary nga po ang description sa kanila. Si Franco Mabanta, ayun, nahuli sa entrapment for robbery extortion. At ngayon, sa latest na balita, iimbestigahan po sila ng Kongreso.
may resolution na mga kababayan, authored ng more than 40 members ng Congress. O, di ba? Yan kasi.